Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga gamot para sa ubo. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa simula ng bawat ubo, natural na humingi ng mga gamot na nabibili ng walang race eta. Ngunit alam mo bang makakahanap ka ng lunas sa iyong kusina o hardin? Ang mga panlunas sa para sa ubo, na kadalasang gawa mula sa mga likas na sangkap, ay ginagamit at ipinamana sa mga henerasyon. Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na natural na panlunas para sa ubo na maaari mong makita sa bahay, nang hindi kinakailangang bisitahin ang iyong doktor o ang iyong pinakamalapit na botika. Ngunit gaya ng dati, pinakamainam na kumonsulta ka sa iyong doktor bago uminom ng anumang gamot upang gamutin ang isang karamdaman. Mayroong dalawang uri ng ubo, non-productive, o ang karaniwang tinutukoy natin bilang dry cough, at productive o wet cough. Ang mga individual na may hindi produktibong ubo ay nakakaranas ng makati na pakiramdam sa kanilang lalamunan, na maaaring tugon sa ilang partikular na allergy, irritant tulad ng alikabok at pollen, o mga side effect mula sa gamot. Walang plema. Sa kabilang banda, ang mga may produktibong ubo ay may plema o mucus, na maaaring tugon sa isang impeksyon o ilang partikular na virus. Ang pagkilala sa pagitan ng dalawang uri ay makakatulong sa iyong pagkunan ng wastong natural na lunas para sa iyong mga sintomas. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang sanhi ng parehong tuyo at produktibong ubo ay ang mga sumusunod. Mga reaksyon sa mga irritant tulad ng alikabok o pollen, lalo na ang mga nakatira malapit sa mga bukid, nasa labas, o kung sino ang nakalantad sa mga construction area kung saan maraming alikabok ang maaaring naruroon sa kapaligiran. Mga reaksyong allergy sa mga alagang hayop tulad ng pusa at aso. Post-nasal drip, na inilalarawan bilang isang hindi komportable na sensasyon ng mga mucus secretions na tumutulong mula sa iyong ilong hanggang sa iyong lalamunan. Maaari rin itong simula ng trangkaso o karaniwang sipon. Kung nakakaranas ka ng talamak na ubo na tumatagal ng higit sa 3 linggo, huwag mag-self-medicate at humingi ng propesyonal na tulong kung kaya mo. Ang talamak na ubo ay maaaring isang indikasyon ng isa pang pinagbabatayan na kondisyon tulad ng bronchitis, pulmonya, pangunahing komplikado, o tuberculosis. Ang mga ito ay dapat na agarang asikasuhin. Ang Republic Act 8423, Traditional and Alternative Medicine Act o TAMA of 1997, ay nagsasaad na sa pamamagitan ng siyentipikong pananaliksik at pagbuo ng produkto, ang tradisyonal at mga pamamaraan sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring gamitin at isulong upang gamutin ang simpleng ubo. Narito ang ilan sa pinakamalawak na ginagamit na panlunas ng mga Pilipino para sa ubo. Ginger tea o salabat. Ang luya ay naglalaman ng mga katangian ng antibacterial at antiviral, pinakamahusay na ginagamit para sa pag-alis ng makati na lalamunan o namamagang lalamunan. Hiwain lamang ang luya sa manipis na piraso, pakuluan sa tubig, at tangkilikin ng ilang lutong bahay na ang luya. Lagondi. Ito ay isang kilalang halamang gamot sa Pilipinas. Ang lagondi ay isa sa pinakamabisang halamang gamot na isinusulong ng Department of Health o DOH. Pakuluan ang mga dahon at bulaklak nito sa mainit na tubig, at inumin ito bilang tsaa. Oregano. Ang mga dahon ng karaniwang houseplant na ito ay may mint na lasa at amoy. Kapag nilagyan ng mainit na tubig tulad ng tsaa, makakatulong ang oregano na mapawi ang mga sintomas ng ubo. Maaari mo ring lumanghap ang singaw upang maibsan ang mga baradong sinus. Tea na may honey at lemon. Isa pang tanyag na lunas sa Pilipinas ay pulot, na isang likas na panpigil ng ubo. Maaari rin itong mapawi ang namamagang lalamunan. Paghaluin ito ng lemon sa mainit na tubig para sa perpektong tasa ng mainit na tsaa. Bagamat isa ang honey sa mga nangungunang panlunas para sa ubo, hindi ito dapat ibigay sa mga sanggol na wala pang 1 taong gulang, dahil maaari itong magdulot ng constipation, dehydration, at pneumonia. Tubig na may asin. Kung ikaw ay umuubo at nakakaranas ng ilang namamagang lalamunan o tonsillitis, ang pagmumag ng asin sa tubig ay makakatulong sa paglilinis at pag-alis ng mga namamagang glandula. Pinakamainam na magmumog gamit ang malinis, inuming tubig.
Kailangan mong tiyakin ang kakayahang maiinom ng tubig at bawasan ang panganib ng paglunok ng mga kemikal at bakterya na maaaring matagpuan sa gripo o tubig ng balon. Apple cider vinegar. Gaya ng nabanggit sa itaas, ang ubo ay maaaring maging tugon ng iyong katawan sa virus o bakterya. Ang suka, na isa sa matagal nang ginagamit na panlunas para sa ubo, ay maaaring makatulong na patayin ang bakterya na maaaring nagdudulot ng iyong ubo. Ang apple cider vinegar ay isang staple sa kusina na napakadaling kunin sa karamihan ng mga grocery store. Bukod sa pagiging magandang lunas sa ubo, nangangako rin ito ng ilang benepisyo sa kalusugan, tulad ng pagbabawas ng pamamaga at pamamahala ng mga antas ng asukal sa dugo. Aloe vera. Ang karaniwang houseplant na ito ay nag-aalok ng maraming benepisyong panggamot. Gumamit ng aloe vera juice bilang maskara sa buhok o mukha, o ubusin ito para sa mga anti-inflammatory properties nito. Makakatulong ito na mapawi ang makating lalamunan at mabawasan ang mga sintomas ng ubo. Kalamansi juice. Ang kalamansi ay isa sa mga pinakakaraniwang panlunas sa ubo. Naglalaman ito ng bitamina C, na nagpapalakas din ng iyong immune system. Nagsisilbi rin itong expectorant dahil nakakatulong ito sa pagluwag ng matigas na plema. Pinakamainam na inumin ito ng mainit-init upang makatulong na mapawi ang iyong lalamunan. Maaari ding magdagdag ng pulot upang makatulong na mapabuti ang lasa. Maliban na lang kung may malalang sintomas na maaaring kailanganin mong magtungo sa ospital, maaari mong subukan ang mga remedyo para sa ubo. Hindi lamang ligtas na kainin ang mga ito, ngunit isa rin silang matipid na paraan upang gamutin ang iyong sarili nang hindi umaasa ng labis sa gamot. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.